Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Kabanatuan. Welcome home. The Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Verse 2. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. Si Yahweh po ito, ang ating Diyos, directly kinakausap si Abraham, pero Abram pa lang po siya noong mga panahon na ito. Verse 3, I will bless those who bless you, and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Verse 4, so Abram departed as the Lord had instructed, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he left Haran. So Abram departed as the Lord had instructed, and Lot went with him. Abram was 75. Importante po yung number na yan, 75. 75 years old when he left Haran. For week 3, para po ng ating series, Trust Issues, pinamagatan ko po siya. Kung merong Trust God's Process, merong Trust God's Purpose. Ngayon naman po, week 3, Trust God's Promise. Sabi mo sa iyong katabi sa kanan at kaliwa, Trust God's Promise. Praise God, praise God. Hallelujah. Alam niyo po, lahat po tayo ay merong pinangahawakang pangako. Lahat tayo ay merong pinangahawakang pangako. Merong nangako sa atin, merong nagbigay sa atin ng pangako, may sinabi sa atin, maybe tao, grupo ng mga tao, o ang ating Panginoon. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa ating buhay na love nating makarinig ng pangako. Sa kahit kanino. Pangako ko, babayaran ko na. Promise, next month. Diba? Promise, talaga naman, babayaran ko na. Diba? Talaga naman, kapag ka nakarinig ka ng ganong pangako, umaasa ka. Alam niyo po, we love the idea of a promise. Pero ang hirap mabuhay po sa pagitan ng pangako at pagtupad ng pangako. Mahirap po yung season na meron po tayong napakinggan sa ating Diyos, pero wala kang nakikitang ebidensya kung mangyayari ba yung sinabi ng Panginoon. Naniniwala ka sa sinabi ng Panginoon, pero yung nangyayari sa iyong buhay, kabaliktaran. Nag-pray ka about sa future, ibig sabihin, excited ka sa future kasi merong word si Lord sa future, pero ang reality mo ngayon, struggle, delay, at maraming tanong. Nakaka-relate po ba tayo dito? Yung may pangako ang Diyos sa inyo, pero hindi mo alam kung kailan mangyayari. Alam mo yung pangako, pero hindi mo alam kung kailan mangyayari. Yung merong sinabi ang Diyos, pero hindi mo makita kung paano. Yung merong kang pinanghahawakan, pero minsan napapatanong ka, Lord, totoo pa ba? At ito po ang reality na mahirap nating aminin. Ano po yun? Madaling magtiwala sa umpisa at mahirap magtiwala kapag nasa kalagitnaan ka na. Madali mag-yes, Lord. Madali mag-worship. Madali mag-amen. Pero paano kapag hindi po natin malaman kung kailan? Paano kapag walang progress? Paano kapag matagal na? Paano kung yung pinangako sa iyo ng Diyos ay mukha na talagang imposibleng mangyari? Kasi mga kapatid, gusto ko po kayong dalhin sa mensahe na meron pong pangako ang Panginoon, pero meron pong gap between dun sa sinabi yung promise at dun sa katuparan ng promise. Most of the time, tayo pong mga tao, especially tayo mga Pinoy, lalo na yung katabi mo sa kanan, atat na atat po yan. Masyado yung nagmamadali. Ibig sabihin, kapag meron niyang gustong mangyari, iisip siya ng pinakamabilis na paraan para mangyari yon. Ibig sabihin, ginagawa niya sa sarili niyang kapamaraanan. In essence, mga kapatid, gusto tayong dalhin ng salita ng Panginoon ngayon na hindi porke may pangako siya, agarang mangyayari.
Kasi yung mga pangako ng Panginoon, naniniwala ko, mangyayari hindi sa timing mo, kundi sa timing ng Diyos. Amen. Ngayon, ang salita ng Panginoon is very profound. Ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago. Ibig sabihin, kapag sinabi niya, mangyayari. Kaya nga lang, mga kapatid, merong gap, merong pagitan doon sa nagsalita ang Panginoon ng pangako at doon sa katuparan ng pangako. Ibig sabihin, merong pagitan yung panahon na nangako ang Diyos sa iyo at yung panahon na tutuparin ng Diyos yung pangako niya sa iyo. At doon sa pagitan na yon, doon po nai-stretch yung ating pagtitiwala. Doon po sa gap na yon, doon po nasi-shape yung ating karakter. Doon po sa gap na yon, doon po nare-refine yung ating pananampalataya. At doon po sa gap na yon, most of the time, doon po lumalakas ang pagdududa. Pero makinig po tayo mga kapatid. May mga pagkakataon sa ating buhay na may pinagpe-pray ka, hindi agad sinagot ng Diyos, hindi dahil hindi siya tapat. Sometimes, hindi sinasagot agad yung mga prayer items mo, hindi dahil hindi siya tapat. Kundi meron siyang inaayos sa iyong kalooban bago niya ayusin yung mga nasa paligid mo. Kasi bago i-fulfill ng Panginoon yung promise, ipe-prepare muna niya yung receiver ng promise. Ipe-prepare niya muna yung person. Bago ibigay ng Panginoon yung outcome, aayusin niya yung ating puso para magkaroon ng totoong obedience. Sabihin nga po natin, obedience. Bago ipakita ng Panginoon yung when, ipapakita muna ng Lord sa iyo is yung tinatawag nating who. Bago mo malaman kung kailangan matibay yung pananalig mo kung sino yung nangako sa iyo. Kasi madaling manampalataya doon sa pangako. Madaling manampalataya kung alam mo kung kailan mangyayari. Pero mananampalataya ka ba na kahit na may pangako? Mananampalataya ka ba hindi lang doon sa pangako o ba't doon sa nagbigay ng pangako sa atin? Alam niyo po, alam natin yung pangako ng Panginoon. May promise ang Lord sa iyo eh. Gagaling ka, pagpapalain ka ng Panginoon. We receive something from the Lord. Makakapasa ka ng exam, makakapagtapos ka ng pag-aaral. We receive something. You know it within yourself na merong pangako ang Panginoon sa iyo. Kaso nga lang, yung pangako ng Diyos sa iyo at yung pinipreach madalas sa simbahan ay kabaliktaran ng nangyayari sa iyo. Then, nagkakaroon ka ngayon ng realization. Teka lang, parang hindi yata match yung nangyayari sa akin at yung pangako ng Panginoon. We know the promise, we believe the promise, but the question is, can we wait for the promise? Alam natin ang pangako, naniniwala tayo sa pangako. But the question is this, kaya nyo bang maghintay sa ating Panginoon na tuparin yung kanyang pangako para sa atin? Madaling magtiwala sa Lord sa simula. Masarap po sa pakiramdam yung first word. Kaya ako, sobrang excited ako sa first anniversary natin eh. Kasi that will set the tone and culture po sa Gia Cabanatuan. Masarap pakinggan yung first word, first calling, first confirmation. Pero paano kapag tumagal na? Sweet yan sa first date. Sweet yan sa first anniversary. Sweet yan sa first text. Pero paano pag tumagal na? Paano kapag wala ng progress? Paano kapag nagkakapikunan na? Paano kapag sinusubok na ng panahon? Paano kapag opposite na yung nangyayari? And mga kapatid, the longer we wait, the more na mas tumatagal ang iyong pagtitiwala, the more na mas nahihirapan kang magtiwala. The more na naghihintay ka, the more na mas nahihirapan kang magtiwala. At yan po yung ituturo sa atin nung binasa po natin kanina tungkol po sa kwento ni Abraham. Kasi ang mga pangako ng Panginoon, hindi po yan napoprove sa una. Napoprove ang pangako ng Panginoon kapag naghihintay po tayo. Well, in fact, kapag nagbigay po ang Diyos ng pangako, sabihin nga po natin, promise. Kapag nagbigay ang Diyos ng pangako, hindi lang siya nagbibigay ng pangako. Tuturuan ka ng Panginoon maghintay, matupad yung kanyang mga pangako. Ibig sabihin, sa bawat promise ni Jesus, sa bawat promise ng Panginoon sa ating buhay, meron po siyang two sides. Una, ano yung word na sinabi ng Diyos sa iyo? The word God spoke and the time God set. Ibig sabihin, in every promise ng Diyos, meron niyang dalawang side. Una, ano yung sinabing word? At pangalawa, ano yung time na sinet ng Diyos para matupad yung kanyang mga pangako? And tayo po, mga kapatid, aminin na po natin, we love the Word. Gustong-gusto po natin makarinig ng mga pangako galing sa ating Panginoon. Makakapasa ka,
pagpapalain ka ng Diyos. Makakapagsimba din ang iyong buong pamilya. Mapopromote ka. Makapag-ibang bansa ka. We love the word. We love the promise. Pero alam niyo po, saan tayo nahihirapan? Hindi naman dun sa pangako ng Diyos. Kinikilig ka nga dun sa mga pangako ng Diyos. Saan ka nahihirapan? Hindi naman dun sa pagtanggap ng pangako. Nahihirapan ka dun sa paghihintay kung kailan matutupad yung pangako. That's why, ngayon pong week 3, ito po yung gusto nating makita. Na yung pangako ng Panginoon, God's promise has a process. Kaya week 1, tinuruan tayo, trust God's process. Kasi iba yung proseso mo sa proseso ng Diyos. May proseso din ng mundo. Pero sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Kasi alam ko yung nangyayari sa iyong buhay. In essence, mga kapatid, pagdating sa spiritual na buhay, hindi lahat agad mangyayari ayon sa gusto mo. Hindi lahat mangyayari ayon sa gusto mo, pero lahat ng nangyayari, as long as you are connected with Jesus, lahat ng nangyayari sa iyo ay merong kadahilanan siya. Hindi lahat nangyayari agad, hindi dahil hindi po totoo, kundi dahil meron pong tamang panahon. Well, in fact, sabi ng Ecclesiastes chapter 3, everything is beautiful in His time. In essence, sa timing ng Panginoon, sa timing mo, pangit. In essence, kapag niruin natin yung process, kapag minadali mo yung proseso, if you rush the process, you will ruin the result. Kaya may mga pagkakataon sa ating buhay, teka lang, nakuha ko naman yung resulta, pero bakit ganon? Hindi God glorifying. Bakit hindi purpose-driven? Bakit wala akong kapayapaan kahit nakuha ko na yung pinagugusto ko? Bakit po? Kasi minadali po natin. God's promise has a process. God's promise has a purpose. Sabihin niya po natin, purpose. Alam niyo po, naalala ko nung nagre-review center ako noon sa Maynila. Pangalawang take ko na, hindi naman po lingid sa inyo yung aking storya. Sobrang open ko po na 2 beses po ako nag-take ng board exam. Nung pangalawang take ko, sa Manila po ako nag-review. Madalas sinasabi sa amin doon na kapag ginawa mo na yung lahat ng best mo, nag-review ka, alam mo sa sarili mo na nag-review ka, you give your best, nagpuyat ka, nagsakripisyo ka talaga, alam mo talaga sa sarili mo na binigay mo yung puso mo doon, binigay mo yung oras mo, wala kang pinagsisihan, wala kang regrets. Alam mo sa sarili mo that you give your best. Madalas sinasabi na sa amin, binigay mo yung best mo, pero pagdating ng resulta, hindi best yung result na bumagsak ka, halimbawa. Lagi nilang sinasabi, only God knows. Diyos lang nakakaalam. Kapag ginawa mo na lahat, pero hindi pa rin binigay, naghahanap ka ngayon ng explanation. Naghahanap ka ngayon ng purpose. Kasi meron kang pain eh. Most of the time, kapag merong shortcoming, pain, and struggle sa buhay, you are looking for answers. Pero laging nire-remind sa akin, at hanggang ngayon naalala ko yun hanggang ngayon, na kapag yung sitwasyon hindi sumasang-ayon sa pinagpe-pray mo, at sa kagustuhan mo, only God knows. Siya lang ang nakakaalam. Kapag naubos ka na at binigay mo na lahat, pero hindi mo pa rin nakuha, merong dahilan ang Diyos. Amen? Because God's promise has a purpose. Yung delay, hindi siya parusa. Yung waiting season is not an empty season. May ginagawa ang Diyos habang naghihintay ka. May ginagawa ang Diyos habang naghihintay ka. And God's promise, number 1, sabi natin, yung promise ng Lord merong process, yung promise ng Lord merong purpose, at yung promise ng Lord merong appointed time. Meron siyang appointed time. Ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon, meron siyang sariling timing kung kailan siya mangyayari sa'yo. Hindi mo yun pwedeng madaliin. Hindi mo pwedeng unahan ng Panginoon na, Lord, pwede bang mangyari ito agaran? Pwede ko ba ito makuha agad? Kasi yung pangako ng Lord, meron siyang process, meron siyang purpose, pero most of the time, naintindihan mo na yung process, naintindihan mo na yung purpose, saan ka sinusubok? Sa appointed time. Kasi mainipin tayo parang yung katabi nyo sa kaliwa. Mainipin masyado yan Di ba? Talagang, ang tagal naman nun, di ba? Lalo, di ba? Ang isang sumusubok, malalaman mo most of the time, ang karakter natin, sa hintayan Sa gayakan, halimbawa, usapan, call time. Brother, swimming tayo. Tropa, swimming tayo. Anong call time natin? 10. May darating, 10:30, 11, yung iba, 2:00, 3:00. Di ba? Pag sa mga magkaklase, di ba ganyan Ay, anong oras ka darating?
ay, 11 ako. Sige, ako din 11 na. 'Di ba? Kasi nakakahawa yung ganung pong klaseng mindset. Meron tayong problema sa appointed time. Naintindihan mo yung process ng Diyos, naintindihan mo na meron siyang purpose, pero saan ka tinetest? Sa time. Why? Kasi pakiramdam mo, limited yung time na meron ka. Limited, pakiramdam mo, ganito yan, kapag meron kang pangako na pinanghahawakan sa Diyos na hindi nangyayari o nade-delay, pakiramdam mo sa isip mo, limitado yung oras na meron ka. But well, in fact, mga kapatid, let us reflect. May mga pangako ang Panginoon na hindi man mangyayari ngayon, but in His appointed time, mangyayari. Hindi pwedeng pilitin, hindi pwedeng madaliin, hindi mo rin kailangang pagdudahan. Bakit po? Kasi po, sabi sa Habakkuk na chapter 2, verse 3, basahin natin. Habakkuk chapter 2, verse 3, this vision is for a future time. It describes the end, and it will be fulfilled. Sabihin po natin, fulfilled. If it seems slow in coming. Sabi, meron pinakitang vision si God kay Prophet Habakkuk. Sabi ni God, i-save mo ito, isulat mo into tablets para hindi nyo makalimutan. Yung vision will happen in the future. Mukhang mabagal yung pagdating. If it seems slow in coming, wait patiently. For it will surely take place. In essence, mabagal man yung proseso para makuha mo yung pinangako ng Panginoon, wait patiently. Sabi mo sa iyong katabi, maghintay ka. Wait patiently. Why? For it will surely take place. Ibig sabihin, yung delayed sa'yo, hindi delayed sa Diyos kasi meron siyang appointed time. Amen. God's promise has an appointed time. Delay sa'yo. Pero sa perspective ng Diyos, sa Kanya, hindi delay yon kasi meron siyang appointed time para sa'yo. Sabi ng Panginoon, it will not be delayed. You are just right on track. Maybe may mga pagkakataon, meron kang pinag-pray nito na hindi mo nakuha. Meron kang pinagpe-pray ngayon, hanggang ngayon, 2 years mo na pinapanalangin, hindi mo pa rin nakukuha. Hindi pa binibigay yan, mukhang nade-delay ka na, nalilate ka na, but I want to remind you, hindi ka nahuhuli. You are just right on track. Nasa track ka, bakit? Kasi hawak ka ng Diyos. Hawak ka ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, hawak ka ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, kung delayed sa paningin mo, on time sa paningin ng Diyos. Kasi, eto pa, isang paborito ko na karakter ng Panginoon, He is always on time. He is always on time. Alam niyo si Lord, minsan hindi siya advance, pero never siyang malilate. But God is always on time. Kung hindi mo makita, hindi ibig sabihin hindi gumagalaw si Lord. Kung matagal, hindi ibig sabihin hindi totoo. The promise is sure. You just need to stay focused. You just need to stay steady. At yan po yung natutunan ni Abraham. Na ang pangako ng Diyos, hindi mo lang tinatanggap. Yung pangako ng Diyos, hindi mo lang siya tinatanggap. Yung mga pangako ng Diyos, hinihintay mo rin na mangyari. Amen? Now, ano yung mga pinagdaan ng stages ni Abraham bago niya ma-receive yung promise ng Diyos? Now, first stage is what we call the calling stage. Calling. Sabihin po natin, calling. Okay. Basahin natin ang Genesis chapter 12, verse 1. Balikan natin yung verse 1. Tignan nyo ha. The Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show. Tignan nyo ha. Nauna yung go bago yung show. Okay? Tignan nyo si Abram. Kasi Abram, tinagurian siyang father of faith. Kasi sabi sa kanya ni Yahweh, sabi sa kanya ng Diyos, o ganito, nandyan ka sa Haran. Kaso yung lugar na pinag-i-stayan mo, punong-puno yan ng idolatry. Alam ko, maraming pagpapala dyan. Alam ko, nandyan yung mga livestocks ninyo. Alam ko, nandyan yung mga ari-arian mo. Kaso nga lang, pumunta ka dun sa lugar na ituturo ko sa'yo. Sabi ng Diyos, go to the land that I will show. Kay Abraham, go muna bago show. Pero tayo, gusto natin, Lord, show mo muna bago ko mag-go. Gusto natin ng security. Gusto natin ng assurance na, Lord, kapag ginawa ko ba to, hindi ba ako mapapahamak?
Pero si Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi tinuro, walang mapa, walang Waze at Google Maps. Walang nakapin na location kung saan siya pupunta. Pero sabi ng Panginoon, anong sabi sa kanya? Go to the land that I will show. Because before God shows you the promise, God wants you to go with Him. Go with Him. Ibig sabihin, sumunod tayo sa ating Panginoon. Walang problema sa pangako ng Diyos. Alam niyo po, magtiwala tayo sa pangako ng Panginoon even when it's unclear. Nabasa po natin, the Lord said to Abraham, go to the land that I will show you. Go bago yung show. Tayo gustong-gusto natin ng show muna. Makita muna natin, sure muna tayo bago tayo sumunod. Lord, saka ako mag-volunteer kapag natupad na yung pangako ko. Yung mga pangako mo sa akin. Lord, saka ako magkukumit, saka ako magbibigay, saka ako magiging generous, saka ako ibibigay yung buhay ko. Kapag nakuha ko na yung mga pinagpipray ko. Most of the time, ang gusto natin showing bago yung going. Pero sa kingdom ni Lord, baliktad. Go muna, obedience muna, then blessing will follow. Breakthrough will follow. Amen. Now, the Lord said to Abraham, go to the land that I will show you. Meaning, merong pangako, pero yung destination, hindi pinaliwanag. Pinakita yung promise, hindi pinakita yung process. Hindi sinabi yung destination. Walang mapa, walang schedule, walang details. Ano lang po ang meron? Salita ng Diyos. At sa buhay na ito, wala kang matibay na kakapitan. Hindi salita ng tao. Salita ng tao, papalya eh. Salita ng tao, pangako ng tao, nagbabago eh. Isipan ng tao, nagbabago eh. Oo ngayon, kinabukasan, kahit nga mamaya lang, hindi na eh. Pero ang Diyos, yung pangako niya sa iyo nung una pa lang, gagawin niya para sa iyo eh. Ang meron lang si Abraham, ano po? Salita ng Diyos. Abraham obeyed, hindi dahil malinaw yung detalye, kundi dahil tapat yung nangako sa kanya. Ibig sabihin mga kapatid, sa pagtanggap ng pangako galing sa ating Panginoon, hindi ka mahihirapan. Hindi ka mahihirapan na tanggapin at hintayin yung mga pangako ng Diyos kapag kilala mo yung nangako sa iyo. Di ba may mga kakilala kayo na kapag nangako sa inyo, di ba, may mga kakilala kayo na kapag nangako sa inyo, sa isipan ninyo, hindi nyo pinaniniwalaan, ay, hindi totoo yan. Di ba? Hindi nagsasabi ng totoo. Di ba may mga pangako, yung ibang tao sa atin na sa isipan natin nagdududa tayo, parang hindi reliable. Hindi niya gagawin yan, pero ang ating Panginoon, gagawin ng Diyos yung kanyang mga sinabi sa atin. Amen? Sometimes God gives you the promise without showing you the process. Kaya minsan napapatanong ka, Lord, saan patungo yung aking karir? Saan patungo yung aking pamilya? Saan patungo yung aking ministry? Saan ba talaga ito papunta? Parang walang direksyon, parang walang sense of purpose. Hindi ko maintindihan, parang walang growth, stagnant, hindi ako umaangat. Lord, saan ba talaga ako patungo? Alam mo, ang sasagot sa iyo ng Panginoon, gaya ng sagot niyo sa akin, ako natanong ko na, Lord, bakit ganun? Walang progress. Ang tagal na eh. Pero bakit ganun? Parang hindi purpose-driven. Parang stagnant. Saan ba talaga ito papunta? And God gave me the answer. And gusto ko rin po i-share sa inyo ito, na ang Panginoon sabi niya sa akin, Beans, anak, papunta ka sa pangako ko, hindi sa plano mo. Kasi magkaiba yung plano mo sa pangako ng Diyos. Amen? Kaya, may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi mo alam kung paano darating yung finances, paano maayos yung finances, paano magkakaroon ng healing, paano ma-restore yung relationship na nasira, but still, you follow. Ibig sabihin, nagtitiwala ka dun sa pangako ng Diyos, kahit hindi yun naging maliwanag sa'yo. Dahil naniniwala ka na yung nangako ay tapat sa iyong buhay. Amen? Ibig sabihin, number 1 is the calling stage. Tinawag siya. Bago yung show, go muna. Sumunod muna. Walang explanation, walang matinding detail kay Abraham. Ang sinabi lang, go to the land that I will show you. Now, kapag nalampasan mo na yung calling stage, dito tayo most of the time sinusubok. Ang tawag ko naman dito, anong pinagdaanan ni Abraham? The waiting stage. Number 1, ano po? The calling stage. Yung pagtawag. Yung pagsasabi ng pangako. Sweet moment yan. Kakapit ka talaga pag nangako ang Panginoon sa'yo.
Sabi ni God kay Abraham, I will bless you, I will make you famous, lahat ng mga maninira sa'yo at hindi mag-bless sa'yo, lahat ng magko-contempt sa'yo, paparusahan ko. I will bless you and I will make you a great nation. I will. Hindi pa nangyayari yon. Pero sumunod si Abraham. Nangako si God sa perspective na mangyayari yon in the future. Pero si Abraham hindi siya sumunod sa future, hindi siya sumunod pagkayaring matupad yung pangako. Sumunod siya habang hindi pa nangyayari yung mga pangako. Now, pangalawa, meron tayong tinatawag na waiting stage. Sabihin po natin, waiting. Sabi sa Genesis chapter 18, verse 1. Genesis chapter 18, verse 1. The Lord appeared again to Abraham near the oak grove belonging to Mamre. One day, Abraham was sitting at the entrance to his tent during the hottest part of the day. Alam niyo po, kapag napagtagumpayan niyo na yung calling, matetest kayo sa waiting. Ibig sabihin, natutunan mo na, Lord, magtitiwala ako sa iyo. I will trust your promise kahit na unclear. Pero saan tayo madalas sinusubok? Sa waiting stage, sa paghihintay. Yung paghihintay even when it feels impossible. Yung binasa po natin, Genesis chapter 18 verse 1, ito po yung moment na matagal na naghihintay si Abraham at Sarah. Kasi sabi ni God sa Genesis 12, okay, I will make you a great nation. Kung babasahin nyo pa ng tuloy yun, sabi ng pangako ni God, yung lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa kalangitan at sindami ng buhangin sa dalampasigan. In essence, ganun kadami yung magiging lahi mo. But merong conflict kay Abraham. Ano yon? Wala siyang anak. Wala po siyang anak. Hindi sila magkaanak ni Sarah. Wala siyang anak. Nangako si God kay Abraham sa Genesis chapter 12. Ilang taon si Abraham? 75. Naalala, maagagaling kayo ha? 75 years old. Now, in Genesis 18, bumisita si Yahweh kay Abraham sa form ng man, sa form ng tatlong tao. Sabi ng scripture, merong tatlong tao, tatlong lalaki, 3 man na bumisita kay Abraham. Now, basahin natin na yung verse 9. Sabi ng isang visitor na bumisita kila Abraham at Sarah, where is Sarah, your wife? The visitors asked. Sabi ni Abraham, she's inside the tent. Abraham replied. Sabi ng mga bisita, nasaan yung asawa mo? Si Sarah. Sabi ni Abraham, nandun siya sa loob ng tent, nandun siya sa loob ng tahanan. Now, basahin natin verse 10. Then one of them said, sabi nung isa dun sa mga tatlong bisita, eto yung sinabi, I will return to you about this time next year, and your wife, Sarah, will have a son. Sarah was listening to this conversation from the tent. Hinahanap ng mga bisita kung nasaan si Sarah. Sabi ni Abraham, nasa tent. Sabi ng isa sa mga bisita, next year, babalik kami dito, at pagbalik namin dito, si Sarah meron ng anak. Now, na-overheard yon. Na-overheard yun ni Sarah. Di ba? Si Sarah parang Pinoy din eh. Di ba? Alam niyo yung man nagkukwentuhan, pero yung tenga mo talaga naman, yung merong nakabilog, tapos kunya-kunyari ka nagwawales, kunya-kunyari ka may ibang ginagawa, pero nakikinig ka ng chismis, di ba? Parang ganun yung nangyari kay Sarah. Na-overheard niya na, habang nag-uusap tong si Abraham sa kayong mga bisita, na-overheard niya na, next year, sa ganito ding season, pagbalik namin, meron ng anak si Sarah. No, nung narinig ni Sarah yon na, magkakaanak siya, sabi ng verse 11, Abraham and Sarah were both very old by this time. And Sarah was long past the age of having a children. Menopause na. Not possible na mag-bear ng children. Hindi na po pwede. Sobrang tanda na. Pero sabi ng verse 12, so she laughed silently to herself and said, natawa siya. Nung na-overheard niya na, sabi ng isang bisita, next year, pagbalik namin, si Sarah, meron ng anak. Kaso nga lang, ang description ng Genesis, si Sarah at Abraham, matanda na. Si Sarah, menopause na. Imposible na magkaanak. Nalampasan niya na yung edad and season ng buhay na pa pwede siyang magkaanak. Kaya sabi ng verse 12,
So, she laughed. Natawa siya. Sabi niya, natawa siya sa kanyang sarili and said, "How could a worn-out woman like me enjoy such pleasure? Especially when my master, my husband, is also so old." Paano ako magkakaanak? Paano ko may enjoy yung pleasure? Paano kami magkakaroon ng anak? Yung ako at yung asawa ko, hindi lang matanda. Sobrang tanda. Tingnan niyo yung pagkatabi niyo. Batang-bata po yan. Hallelujah. Bumabata sa ating Panginoon. Praise the Lord. No? Praise God. No, sabi niya, paano ako magkakaanak? Sobrang tanda na namin. No? Verse 13. Then the Lord said to Abram. Now, si Sarah na-overheard yung usapan nila ng mga bisita. Now, nung mga panahon na to, because si Abraham is a father of faith, meron silang, alam mo yung nakakausap nila si Yahweh, nag-i-speak talaga. Very, part ito ng patriarch, kasi si Yahweh, meron siya mga piling tao in every generation nakakausap niya. Abraham, then Jacob, then si Moses, then si David, yung mga ganon. Now, then the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh?" Bakit siya tumawa? Sabi ng verse 12, Sarah laughed. Natawa si Sarah kasi matanda na eh. Imposible na to. Imposible na ako magkaanak nito kasi, tignan nyo imagine niyo yan sa panahon natin ngayon. Si Sarah nito, yung mga panahon nito, I will prove that to you, na si Sarah ng mga panahon na yan is around 89 years old. Si Abraham naman is 99 years old nung sinulat ang Genesis 18. I will prove that. Nangako si Yahweh sa Genesis 12. Ilang taon si Abraham? 75. Okay, 75. Now, nung naghihintay sila ng anak, sabi, magkakaanak sila, pero wala pa rin nangyari, natawa si Sarah. Natawa siya, hindi dahil nakakatawa yung nangyayari. Natatawa siya, bakit po? Hindi dahil masama siya, kundi dahil nasaktan siya sobrang tagal na eh. Teka lang, for 20 plus years wala ako na-receive from the Lord. Tapos ngayon pa sasabihin niya, next year magkakaanak daw ako? Impossible. Imposible naman yan, parang hindi naman totoo yan. Nasaktan siya because of the delay. Nasaktan siya dahil wala nang pag-asa sa tingin niya. Kaya, sabi sa verse 13, why did Sarah laugh? Nagtanong si God. Sabi niya, bakit tumawa si Sarah? Why did she say, "Can an old man like me have a baby?" Inulat ni God yung sinabi ni Sarah. Kasi sabi ni Sarah, matanda na ako. Hindi na ako magkakaanak. Sabi ni God, bakit niya sinabi yon? That can an old woman like me have a baby? Verse 14. This is a very good one. Sabi sa verse 14, is anything too hard for the Lord? Sa Tagalog, meron bang mahirap sa akin? Meron bang mahirap sa akin? Sabi ni Yahweh, tinetest niya ngayon si Abraham. Matagal ka na naghihintay, alam ko na excited na kayong matupad yung promise. Pero bakit siya tumawa? Nagdududa ba kayo sa akin? Is anything too hard for the Lord? And that promise and that question, gusto ko pong itanong sa inyo ngayon. In your current season and situation right now, sa panahon na susuko ka na, sa panahon na naikukumpara mo na yung season mo sa season ng ibang tao at nakukuha na ng iba yung pinagpe-pray nila, God is asking you, is there anything too hard for me? Meron bang mahirap sa Kanya? Meron bang mahirap sa Kanya? Mahirap yung sitwasyon mo, pero meron bang mahirap sa Diyos? Imposible yung pinagdadaanan mo, pero meron bang imposible sa Diyos? Is anything too hard for the Lord? Sabi niyo, ni-repeat yung promise, sabi, I will return about this time next year and Sarah will have a son. Magkakaroon siya talaga ng anak. Sabi ng Diyos, why did Sarah laugh? Is anything too hard for me? Meron bang mahirap sa akin? Kaya nga may kanta, Tagalog, sabi, walang mahirap sa'yo. Diba? Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Amen? Kaya may kanta, mahirap lang, yung kantang walang mahirap lang siyang kantahin, pero walang mahirap sa Diyos.
Walang mahirap sa Diyos. Mukhang mahirap sa paningin mo kasi nakabase ka sa sarili mo eh. Most of the time, kapag nasa struggle season ka, kapag kulang ka, ang iniisip mo agad yung sarili mong resources. Saan ka kukuha? Kulang yung savings namin. Kulang yung talino ko. Naku, uulit na naman. Ang hirap. Pero kapatid, walang mahirap sa Diyos. Pwede mo bang sabihin sa iyong katabi, walang mahirap sa Diyos? When the promise feels impossible, dapat yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, your trust to God must become intentional. Kapag yung pangako ng Panginoon mukhang imposible na, dapat yung pagtitiwala mo kay Lord, intentional. Na Lord, kahit hindi ko nararamdaman, pipiliin ko pa rin magtiwala. Amen? Pag sinabi natin intentional, baliktad lahat ng nangyayari. Pero dahil intentional ka, pinipili mo pa rin na magtiwala. You prayed for a baby pero wala pa rin. You prayed na makapasa pero parang hindi binigay. You're believing for your parents na maligtas, madala mo ang inyong family sa simbahan, pero bakit ganon? Mas lalo silang nag-aaway, mas tumitigas ang relationship sa inyong pamilya. Nagkakaroon ka ng pag-asa ng breakthrough, financial breakthrough, healing, breakthrough, lahat ng magagandang bagay, pero bakit ganon? Mas lalo ka pang kinakapos. At ang tanong ng Diyos sa iyo ngayon ay yung same na tanong niya kay Sarah. Is anything too hard for me? Meron bang mahirap sa akin? Meron bang hindi ko kayang gawin? Kapatid, ibig sabihin, tinatransition ng Diyos yung pagtitiwala mo sa sarili mo sa pagtitiwala mo sa Kanya sapagkat walang mahirap sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Walang mahirap sa ating Diyos. Number one is the calling stage. Pag nalampasan mo yon, hindi agad ibibigay. May pangako na nakukuha agad. Pero mayroong pangako na pangahawakan mo at hihintayin mo bago mangyari. Pangalawa is the waiting stage. Wala kang problema sa calling. Wala kang problema sa word. Tinanggap mo, maluwag sa puso mo. Pero saan ka tinetest? Paghihintay. Pag nalampasan mo na yung waiting season, ano na po kasunod? Ang tawag na dyan ni Abraham, the fulfillment stage. Sabihin po natin, fulfillment. Fulfillment. Genesis 18, sabi ni God, next year, sa ganito ring season, magkakaanak si Sarah. Basahin natin ang Genesis chapter 21, verse 1. Kung kaya nga po nating basahin, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! The Lord kept His word and did for Sarah exactly what He had. The Lord kept His word. Ibig sabihin, yung sinabi ng Panginoon, ginawa niya. And He did what He had promised. God did exactly what He had promised. Ginawa ng Diyos yung eksaktong pinangako niya kay Sarah at kay Abraham. Verse 2 na, she became pregnant. Hallelujah. Kung 89 years old ka na, 90 years old ka na, sa panahon natin ngayon, kung 90 years old ka na at magkakaroon ka ng anak, that's impossible. Trending ka niyan, baka billion views ka ngayon yan. Instant na viral ka sa TikTok at Facebook niyan. TV Patrol, CNN, lahat na siguro ng mga newscast, baka yung mga nasa ibang bansa, pupuntahan ka sa bahay nyo. Ano nangyari? 90 years old ka, nagkaroon ka ng anak, imposible yan. Hindi nangyayari yan. Genetically and theoretically and scientifically, impossible yan. Pero sabi ng Lord, is there anything too hard for me? She became pregnant and she gave birth to a son for Abraham in his old age. This happened at just the time God. I really love that phrase. At just the time God had said it would happen. Nangyari yung pangako dun sa timing kung kailan sinet ng Diyos. Tignan mo yung beauty ng paghihintay. Nangyari at just the time. Kasi may timing ka. May timing din yung iba. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong tingnan yung timeline ng iba. Huwag mo silang i-stalk kasi ganyan tayo eh. Pupunta mo, kamusta na kaya si pare ngayon? Ay, may bago na naman siyang sasakyan. May bago na naman siyang ref. Bago tong girlfriend niya ngayon ah. Diba? Mahilig tayo mag-scroll at mag-stalk ng buhay ng iba. Tinitignan natin yung timeline ng iba. Sabi ng Panginoon, huwag mong tingnan yung timeline nila.
panghawakan mo yung timing ko. Kasi sa timing ko at sa appointed time ko, gagawin ko yung pinangako ko sa iyo. Amen? Sabi sa verse 5, Abraham was 100 years old when Isaac was born. Well, in fact, Isaac in English means laughter, tawa, happiness. Isaac means laughter. Ilang taon si Abraham nung nangako si Yahweh sa Genesis 12? 75. Tapos, ilang taon si Abraham nung natupad yung promise? Ilang taon? 100. Pastor, hindi na nga ako magaling sa math. Umabsent nga ako niyan. Ba't nagmaminus pa ngayon? 100 minus 75. 25 years na naghintay si Abraham bago matupad yung mga pangako. Quarter of a lifetime. 25 years na naghintay. Grabe po. Finally, after 25 years, the Lord did for Sarah what He had promised. Ang bigat po nun. Bakit po? Kasi hindi sinabi na, the Lord did what Sarah did. Hindi rin sinabi na, the Lord did what they planned. Hindi sinabi ng Bible na, ginawa ng Diyos ko ano yung pinalano nila Abraham. Hindi sinabi ng Bible na, ginawa ng Diyos ko ano lang din yung ginawa ni Sarah. Pero ang sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 21, the Lord did what He promised. In essence, mga kapatid, trust God's promise. Pwede kang humawak sa pangako ng Panginoon. The Lord did what He promised. Period. Tapos. Kaya minsan, hindi mo dapat tanungin, Lord, kailan? Ang dapat mong panghawakan, Panginoon, dahil sinabi mo, kakapit ako dahil tunay yung pangako mo. Hindi man mangyayari sa timing ko, pero mangyayari sa timing mo. In essence, mga kapatid, when people fail, when time fails, when your plans fail, God's promise never fails. Amen? Hindi nagbabago yung pangako ng Panginoon. Kaya sabi ng kantang Tagalog, pangako mo'y aking panghahawakan. Diba? Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay hindi iiwan o pababayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Pwede kang kumapit sa pangako ng Diyos. Bakit? Totoo yung pangako niya. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, sa parehas mong katabi sa kanan at kaliwa, sabi mo sa kanya, totoo ang pangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Trust God's promise. Hindi lang siya kasi promise keeper. Promise doer din siya. Amen? Kaya sabi dito, basahin natin sumunod na verse. Verse 6, and Sarah declared, God has brought me laughter, and all who hear about this will laugh with me. Grabe naman to. Sabi sa Genesis 18, natawa si Sarah, tama? Natawa siya. Pero yung tawa niya is the laugh of unbelief. Natawa siya kasi nagdududa siya. Hindi totoo yan. Ako naman, scam to. Parang parang fake news to si Lord. Parang magkakaanak ta ako, 89 ko na. Diba? Si Abraham, 99 na. Hindi na kaya yan. Imposible na yan. Pero ginawa ng Diyos. Bakit? Dahil tapat ang Diyos. Ibig sabihin, tutuparin ng Panginoon yung pangako niya sa buhay mo, hindi dahil perfect yung condition mo ngayon. Hindi tutuparin ng Panginoon yung mga pangako niya sa iyong buhay dahil meron kang perfect condition or perfect situation. Tutuparin ng Panginoon yung mga pangako niya sa iyong buhay dahil perfect siya at yung plano niya ay perfect at tapat siya sa ating buhay. Ibig sabihin, hindi kailangan ng Diyos ng perfect situation. Hindi niya rin kailangan ng perfect recipient because we can never be perfect. Ibig sabihin, hindi hinihintay ng Panginoon na maging perfecto ka at maging perfecto yung sitwasyon mo bago niya gawin yung mga pangako niya. Because in any time, sa appointed time, God can do it. Kaya ng Diyos yan. Pero bakit nade-delay? Bakit hinihintay? Hindi dahil hindi siya tapat, kundi dahil tinuturuan ka ng Panginoon na magtiwala, hindi dun sa pangako, hindi dun sa matatanggap mo. Tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala dun sa nangako, dun sa Diyos mismo. Amen? Kaya
sa Genesis 21 verse 6, natawa si Sarah. Yung tawa niya sa Genesis 18 is the laugh of unbelief. Hindi siya makapaniwala, kaya natawa siya. Natatawa ka rin naman minsan, di ba? Di ba, pag meron kayong tropa na Mama G, alam niyo po ba yung term na Mama G? Mamagaling, di ba? Pag may tropa kayo na mamagaling, hindi totoo yan. Yabang-yabang mo. Di ba, natatawa ka? Di ba, parang ikaw din sa sarili mo, hindi totoo yan. Ano namang mangyayari doon? Wala yan, hindi yan mangyayari. Di ba yung ibang tao, tinatawanan nila yung mga pangako ng Diyos sa'yo? Tinatawanan nila yung mga idea mo, business idea mo, mga plano mo sa buhay. Yung mga gigs mo, tinatawanan nila kasi hindi nila naintindihan. And minsan ikaw din natatawa sa sarili mo, ba't ko ba ito ginagawa? Pero sa Genesis 21, natawa si Sarah hindi dahil nagdududa siya. Natawa siya dahil namamangha na siya. Grabe Lord, ang tanda ko na. Nanganak pa rin ako. Hallelujah! Lahat ng mga karinig nito, matatawa rin sila. Kasi kahit matanda na, nanganak pa rin. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Yan yung baka natin ng Panginoon. Yan yung backbone nung tema natin sa first anniversary ng Gia Kabanatuan, anything is possible. Napakadami nating pinagdaan ng imposible. Imposible po na lahat na nakikita nyo ngayon dito, ma-provide in just less than 1 year. But with God, anything is possible. Amen? Amen? Mabuti po ang ating Panginoon. Kaya ano pong dapat nating tandaan? Yung pangako ng Diyos is greater than your own timeline. Mas great yung promise ng Panginoon kaysa sa timeline natin. Kaya hindi mo kailangang malaman kung kailan. Ang dapat mong maintindihan, alam mo kung kanino nang galing. Yung pangako ng Panginoon is greater than our feelings. In essence, hindi mo kailangang maramdaman. Kailangan mong panghawakan. Yung promise ng Panginoon is greater than impossibility. Ang tanong ng Panginoon ngayon, is anything too hard for me? In essence, mga kapatid, maybe ikaw si Abraham sa Genesis chapter 12. Tinawag ka ng Panginoon pero walang detalye. Maybe ikaw si Abraham at si Sarah sa Genesis chapter 18. Matagal na, pagod ka na, at minsan natatawa ka na lang kasi parang imposible namang mangyari. Or maybe, ikaw ngayon si Abraham sa Genesis chapter 21. The moment when God turns the delay into delivery. Yung delayed season, naging delivery moment, the waiting into winning, the promise into reality. Kaya kapag ang Panginoon gumagawa ng pangako, when God make a promise, time can stop it. People cannot block it. Age cannot limit it. Impossibility cannot break it. Kasi kung kagaya po ni Abraham, God will lead you, God will sustain you, God will remember you, and God will fulfill every promise that He spoke to you. Lahat ng sinabi niya, gagawin niya dahil makapangyarihan siyang Diyos. Alam niyo po, if you've been attending Gia Kabanatuan for a while now, last year, makikita niyo po na hindi po ganito itsura nito. Biro po ng iba, no, ng mga panahon po na yon. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, ayusin niyo yung backdrop. Ayusin niyo yung likod. Mukha daw po kasing kantin. Sa video, pag nakikita niyo po, nakakrap po yung video di ba? Nakapokus lang po, nung mga nakaraan, nakalagay lang po dun sa itim. Pero pag attend ng in-person, nakita mo, putol, di ba? Parang, asan yun? Parang na-scam kami dun sa video, maganda, pero praise the Lord, ito po, hindi lang po kasi yan nakakabit pa. No, mayroon pa po kasing ilalagay dyan sa magkabila. Pero meron po bang improvement? Bakit? Kasi wala pong imposible sa Diyos. Wala pong imposible sa Diyos. Kaya kung paanong pinagpala ng Panginoon, yung Gia Kabanatuan, naniniwala ko, yung mga tao na faithfully naglilingkod sa Panginoon at kumakapit sa pangako niya, hindi ka bibiguin ng Diyos. Binigo ka ng tao, pero hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen? Kasi what God promised, God will perform. What God spoke, God will sustain. Kaya naniniwala ko mga kapatid, doon sa pangako ng Panginoon sa iyong buhay, stand on it. Because if God said it, it will happen. Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Hindi mapipigilan ng kahit sino. At kapag nangyari yon, sobra-sobra ay iyong kasiyahan. Bakit? Kasi yung imposible sa'yo, naging posible sa Kanya. Amen? Amen? Last year,
Isa lang ito lang, alam ko, Kondura yun eh. Yun lang po nag-iisa. Nag-service ho dito, naalala ko noon, sobrang init. Napakainit po talaga. Alam mo yung parang ang init ng pagtanggap ng lugar na ito. Acoustic lang po noon. Hindi pa po nakakapag-live. Last year yun. Pero last year may promise ang Lord sa akin eh. Vince, anak, sumunod lang kayo. Encourage mo yung mga taga-Gia Kabanatuan. Maging faithful kayo sa process. Maging faithful kayo sa promise. Ako bahala sa inyo. Ingatan nyo yung kingdom. Ako mag-aalaga sa inyo. Pinanghawakan ko yung pangako ng Diyos na yun. Pinanghawakan natin yung pangako ng Diyos na yun. And after a year, and in less than a year, tignan nyo po yung nangyari. Bakit? Magaling ba yung mga taga-Gia Kabanatuan? Hindi. Hindi tayo perpekto, hindi tayo magaling, hindi tayo matalino, hindi tayo mayaman. Pero meron tayong magaling, mayaman at walang katulad na Diyos. Tapat yung kanyang pangako. Kaya sa Diyos, palagi ang papuri. And I want to encourage each and everyone. Nakita nyo po, meron ng worship team, pero kulang pa ng mag-keyboard, magbe-bass kung meron pong gusto mag-swap. Mag-schedule po tayo ng rehearsal para po makapag-practice. Andiyan po sila Arvin, andito po kami para po tulungan kayo at samahan. Kasi naniniwala ko, pag mas kompleto, alam ko, ino-honor ng Panginoon. Ino-honor natin si Lord through excellence. And gusto po ba natin na gamitin natin yung talento natin para sa Diyos? Amen. Walang pahirap sa Diyos. Walang mahirap sa ating Panginoon. Noong mga panahon po na yon, very unclear, limitado po yung pondo. Nako, kung didetally ko lang po sa inyo talaga. Lahat po ng nakikita nyo dito, yung blessing po yung mga electric fan natin, praise the Lord sa lahat po ng mga nag-sponsor, lahat ng susupport ng ministry, maupuan po na yan. Lahat po ng nakikita nyo po dito, wala po tayong kontraktor, politiko, mataas na tao, na backer. Wala po. Lahat po yan ay dahil sa biyaya ng Panginoon at dahil po sa inyong generosity, dahil naniniwala kayo sa vision natin, na sama-sama, tulong-tulong sa pagsulong ng karyaan ng Diyos. Amen? Amen? Kaya, tignan niyo po gano'ng kabuti ang Panginoon. Kapag ka binibless niyo po, especially yung gawain ng Diyos, alam niyo, tignan niyo, doon matetest yung inyong pananampalataya eh. Teka lang, Lord, naging faithful ako Nagbigay ako generously, nag-support ako out of my willing heart. Pero bakit gano'n? Na-delay yung process. Ibig sabihin ba nun, hindi tapat ang Diyos? Hindi. The more na mas nabibitin, tignan mo the more na mas nabibitin, parang pag pinaghihintay ka, nakikita mo na mas nai-stretch yung pagtitiwala mo sa Kanya. At kapag nangyayari na ipinangako ng Diyos sa'yo, ma-realize mo, hindi na sa akin, dahil sa akin to. Dahil na to sa Diyos. 2017, nag-take ako ng exam, bumagsak po ako. Ang average ko, 74.8. Ang passing po, 75. 0.2 away para po maging registered radiologic technologist. Radtech po ako by profession. Yung nag-x-ray, CT scan, hindi po yung nag-xerox, hindi rin po nag-DJ sa radyo. Nag-take po ako, 74.8. Pero noong mga panahon po na yon, hindi po ako nagre-review. Nagre-review po ako, pero yung alam niyo po yung review na, alam ko na yan. Kaya ko yan. Kasi mataas po yung nakukuha ko sa mga postes eh. Mataas po. Kumbaga, naging kumpiyansa sa sarili ko. Uwi ako ng uwi sa Palaya noon, every Saturday, mag-youth fellowship. Kasi mahal na mahal ko ang Panginoon eh. Kasi para sa akin, hindi ako papabayaan ng Diyos kasi committed ako sa gawain. Kaya kahit less lang yung time ko sa pagre-review, sobrang tiwala ko na mataas naman nakuha ko sa postes, kaya yan, makapasa yan. Hindi nakapasa. Nag-take po ako ulit next year kasi ang board exam po ng Radtech, isang beses lang sa isang taon. Dapat po ako maghintay ng isa pang taon. Kaya yung nangyari kay Sarah, naintindihan ko ang tawag ko dito, after a year, miracle. A year after miracle. Yung miracle na nangyari after 1 year. August din po, nag-retake ako. This time, nakapasa na. Medyo maganda-ganda na po yung average. Salamat mo sa Panginoon. Pagka po ba nag-take ka, pagka po ba tinanong ka, retaker ka ba? Hindi eh. Hindi naman sasabihin, hindi naman pag-uusapan kung pang-retake mo na. Ang pinag-uusapan doon kung nakapasa ka. And salamat sa Panginoon, nakapasa po ako sa pangalawang pagkakataon. Ibig sabihin, mabuti po ang Diyos. Kung nakapasa ako nung una kong take na hindi ako gano'n nagre-review, ang isipin ko, magaling ako. Malakas ako masyado sa Diyos. Di ba? Gano'n isipin ko eh. Nakapasa ako. Ibig sabihin, paborito ako ng Panginoon. Napapakinggan niya yung panalangin ko. Hindi na ako gano'n nag-review. Uwi ako ng uwi. Kapag nakapasa ako, isipin ko, ang lakas ko kay Lord. Dinilay ng Diyos. Pinakita ng Panginoon. Faith without action is dead. Sila Abraham at Sarah habang naghihintay sila patiently. Bakit? Nakakapit sila dun sa pangako ng Diyos. Maybe may promise ang Panginoon sa'yo na hindi mo nakuha. Merong promise ang Panginoon sa'yo na na-delay, pero never yan madi-deny. Trust God's promise. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Amen?